Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J here on All About Safety. Happy anniversary to the Tau Gamma Pi fraternity and to the TGP Triskelions. Magandang hapon po sa inyo. We had a little bit of technicality, so we're about a little bit 5 minutes late. So we're here to discuss po certain things in engineering. So we would discuss this one by one. We have a very, very knowledgeable guest ngayon. He was a frequent, what would I say, suggestion giver. Hello to Emma Redeja, no? Magandang hapon sa'yo. 81 days before Christmas, sabi ni Ma'am Emma. Okay, magandang hapon sa'yo, Ma'am Emma. 81 Christmas. And ano sabi niya? May pangalan pa. So, may sinabi siya. Happy World Teachers Day. Mabuhay ang mga super guro ngayong araw ng Oktubre. Maraming salamat sa mga guro na nagbibigay sa atin ng talino at nagtsatsaga, no, na patiently na tayo tinuturuan nila, no? At ito rin si Emma Redeja na bilang isang frequent commentor, kailangan natin masabi. So maganda po Sir J at si Brad Pitt, happy weekend. God bless. Na nasa Malolos, Bulacan pala si Emma, no? Ma'am Emma, magandang hapon sa iyo. So hopefully nandiyan din sige sa Malolos, Bulacan si Mary Ann Domingo, no, na nandiyan sa merong Compradia, Barangay Compradia sa JLF Project International Inc., no. So okay. So magandang sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am Emma. Oh, Marvin, ang ating guest, nasa na yung guest natin? Wala pa. Ngayon, tungkol natin sa mga pagtuturo, Okay. Safety ang ating programa. Safety. Sa mga nakikita namin, sa mga road rage, yung nakaraan, yung may driver na merong pinalo siya ng baril ng isang pulis, Sa inyong mga driver, huwag niyo hong sasabihin na hindi niyo nakita. Kasi nakita niyo yan Nabanggaan niyo yan Alam niyo, insulto sa amin yan Akin yung mga sinasabing hindi mo napansin. Pag bumangga ka, magsishake yung sasakyan mo ng konti kahit anong laki niyan Kaya galit na galit yung mga pulis di ba? Binangga mo, tatakbuhan mo. Alam mo naman na na binangga mo dahil pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Inaano mo tinitignan mo, kaya kita mo, kung halimbawa, nabaril ka na niyan, wala nang mangyayari. Diba? So, sa mga guest po natin, yan sa mga road rage, huwag niyo pong gayahin. Pero yung mga iba po lang na nagsasabi, na yung driver, base dun sa kasi ako nagmamaneho rin ako ng truck, huwag niyo sasabihin na hindi niyo nakita. Kasi dapat kayo, meron kayong painante sa kanan, sinasabi nun, o meron kotse sa kanan. May hazard doon sa kanan, kaya hindi nangyayari. So, ito show. Meron pa. Si Engineer Ronnie Dagal, na the only oil and gas process training center in Southeast Asia.
Ang dami ni ginasabi, the only oil and gas training center in Asia. The only private training center offering science-based hazards in nuclear power plants. Yan, may mga reference siya. We are available only via Zoom. Official partnership with nakaano na, nawala na yung official partnership with W na lang yung nakikita ko sa Ronnie Dagal. Okay. Marvin, yung guest natin, meron pa, nandito sa atin, no? Wala pa siya. Can you see us sa FB? Si John Elmer, May technical problem. Aquino, may technical problem yata. Paano natin So, ulitin natin, yung yung binalita talaga, no? Yung nasa, dashcam yun, no? Hinahabol nung nabangga niya yung truck. Kasi alam niya na nabangga niya eh. So ito, safety nga. Yung mga painante nyo, hindi dapat tulog. Dapat yung mga painante nyo, na yun nasa kanan nyo, nagsasabi, may kotse sa kanan. Kasi hindi mo nga makikita, may blind spot ka eh. Yun ang papel, ito, all about safety. Sasabihin ng tao na painante mo, nakatabi mo doon sa kanan mo, sasabihin niya ngayon na okay, merong kotse ron sa kanan. Kaya nabangga mo. Ayaw mong babaan, kaya hinabol ka. Buti na lang, hindi ka binarel. No? So, guest natin si John Elmer Aquino. Okay? Ito pa si Marks Matthew Sale Hernandez. Good afternoon din. Ayan. Parami na tayo ng parami, no? Para maayos natin. Ulitin ko ulit, sa mga kakatune in lang, ang ating topic ngayon asan yung topic natin? Bigay mo sa akin yung topic natin, Marvin. Kaya nga, hindi po pwede yung nagsasalita ka rin nang wala naman topic yung natin. Kasi pagpasok na ni John Elmer Aquino, hindi ko siya ma-entertain. Ito talaga mga production assistant ko. Good afternoon din, John Elmer Aquino. So, hindi ka ba makapasok para dito sa StreamYard? Kailangan mong makaano tayo eh. Kailangan natin magkita-kita tayo dito sa StreamYard at para natin mabigay yung topic mo sa natin. Ito si Marvin, kanina ko pang kasama. Hindi naman siya nakakapakuha pa ng So lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, ang sa atin, nasa via Facebook Live at mga nasa YouTube, magandang hapon. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ng membro ng Tau Gamma Pi Triskelion Fraternity. Sila po ay kahapon, nagparada, nakita ko October 4. Ngayon, October 5 naman po, sa founding naman po ng MLQU chapter. Marami pang mga chapter yan. Mamaya, nandoon tayo sa Excelor Hotel, kung nandoon yung anniversary ng MLQU chapter, Tau Gamma Pi. John Elmer, hindi ka makapasok, nakalagay doon, no? What is the Baka wala ka pa, hindi mo pa nada-download, John Elmer, ang isang StreamYard. Kailangan meron kang StreamYard. Mo yan, ida-download mo so you could be able to enter our studio. Marvin, hindi yata na mo nasabihan si John Elmer na paano maging available siya. Meron siyang mga ibibigay, babahagi sa atin. Siya yung magiging guest natin live on air. Yan. Okay, noted. Trying to download na. Pagpapasensya nyo na muna yung mga tao natin, no? At yung mga keep on coming, yung inyong mga, ang inyong mga comments. Marvin, si Brad Pitt, si Kat Tatlong Hari.
Ating mga yan ang mga ating mga guests, ano? At Marvin would try to do some help to you via via your cell phone and his cell phone. In the meantime, again, on October 16, 17, and 18, the Workplace Advocate Safety Incorporated will be having their convention. So I'm inviting you to visit Davao and meet all of us, no, para makapag-ano tayo, no, makapag-banding tayo dyan sa Davao. Meron tayong I will be talking about I will be talking about I will be talking about safety. Hanapin lang natin dito po, ano. I have another computer I would be having ayan, ano. I will be having ito yung sa Davao, sa Workplace Safety Advocate. Tignan po natin, ano. Nandito yung program nila, no. Yan po, no. It would be the 6th Occupational Safety and Health and Environment National Convention and General Assembly. Ang kanila pong team Pathways to a Sustainable Future, Achieving Health, Safety, and Environment Excellence. It would be held on the Pinnacle Hotel and Suites, Davao City, on October 16 to 18. Ano? So October 16, 8 to 12 noon. Ito po yung registration at 1 o'clock. It will be opening, and ang ating pong doon, unang-unang speaker would be the Honorable Randolph Pensoy, the Regional Director po ng DOLE, Office Region 11. Ayan po, no? So ako po ay magsasalita sa second day yata, no? October 17. October 17 ako. October 17. Ayun po, no? Ang aking pong team, 9 a.m., Understanding Heavy Equipment, Material Handling. That's what I meant. Ulitin ko lang po, para po sa nakiano ngayon, ang Workplace Advocate Safety Incorporated would be having the 6th Occupational Safety and Health and Environment National Convention and General Assembly, Team Pathways to a Sustainable Future, Achieving Health, Safety and Environment Excellence, Pinnacle Hotel, Davao City, October 16 to 18. Andiyan dyan na si Sir Elmer. Sir Elmer, could you give us a video? Naka-off po yung video nyo. Nandiyan na rin po si Kaisko. Sa video. Okay. Wala kayong mga video, mga gwapo. Ayan, nakikita na natin si Sir Elmer Aquino. Brad Pitt, wala ka pang video rin. May audio naman. Bah, yun magaling, di ba? Wala ngang video, may audio nga, di ba? Brad Pitt, guest natin si Sir Elmer Aquino. Hi, Sir Elmer. Welcome to All About Safety every Saturday, 1 to 2 p.m. Hello, and sa mga suki, yung mga nandyan, magtanong, mag-comment, mag-suggest, and kung ano pa, wag lang manghingi ng GCash. Wala tayo niyan. Meron tayo music. Meron kang GCash, pwede mo ang sabihin yung number para mag-donate nga sa atin pagdating na ng Pasko. Ito kay Mayor Alexander
ng Cuenca, Batangas. Hindi pa nga dapat matawagan na natin kung ikaw ang magpe-perform sa kanilang Foundation Day. Papadala na lang nila yan. Sample. Okay, go ahead. Para sa ating guest, ha, Ka Elmer. Para sa iyo at doon sa mga kasama natin ngayon dito. Ha. Tanong-tanong lang kayo. Para sa inyo. There were men on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them till there was you. There was love all around, but I never saw them ringing. No, I never saw them till there was you. There was you. Shortcut. Yan po yung komedya natin, walang iba, kundi si Herman Isko, a.k.a. Brad Pitt Salvador. Sa kanya pong rendition ng, ano bang title nun? There Were Birds? Kanta ng Beatles yun eh. Till There Was You. Till There Was You, ayan. Naawit mo ba yon, Sir Elmer? Ikaw ba naawit mo ba yon, John Elmer, yung kantang yon? Naririnig po pero hindi tayo marunong kumanta eh. Pero mahilig. Although walang kumanta. Humble lang to si Ka Elmer eh. Nasa ka ngayon, Brad? Nandito sa maliit na opisina ko dito sa bahay. Saan yan? Sa bahay ka ngayon, ano? Pinano lang ni Marvin yung introduction kasi mamaya nagkaroon na naman ng ito si Marvin, pagkita mo nga Brad Pitt, medyo pakianuhan mo nga. Nasa kanya yung mga dokumento eh. Wala pa rito eh. So, John Elmer, matanong na lang kita, no? John Elmer Aquino. Ano ang hanap buhay mo ngayon? What do you do? Consultation po if there are some works to do when it comes sa mga bid works o kaya may i-execute na mga trabaho sa refinery like steam blowing, mga chemical cleaning, sa construction. Yan. So, sa mga pressurized vessels, sa mga tangke, alam mo yan na Sir Elmer? Marunong ka doon sa fabrication ng mga tangke. Ganyan? Yes po. Ang fabrication ng mga tangke po, basta alam mo yung specification codes na API 1500s, that will help you a lot. Okay. Halimbawa yung mga SO2 tank, mga ano yun, yung may sinerve kami kanina eh. Kailangan natin ng mga magpapabricate, magro-rolyo. Tanggalin muna yun na yung lumobo ng parte ng tangke, rolyo namin yung plancha. Pag na-rolyo na, i-weld namin, ipalit namin dun sa nasira ng parte ng tangke. Kaya po ba yun, Sir John Elmer? Kaya po, yung mga ganyan. Okay, blessing in disguise. So, sinasabi na naman dito ni Ronnie Dagal, try ko daw mag-organize ng debate. Okay, nuclear education debate. Brad Pitt, pwede. Marami pwede ba tayo dyan? Pwede. Okay. Doon natin gawin sa Bataan. May tanong pa ako, Brad Pitt. Bukas linggo. Pwede ba tayong pumunta sa Bulacan? Hindi pwede si Serkat nang biglaan Okay. So, hindi muna. So, nandito si Alvin Buluran de la Cruz. Salute. Kasi yung TGP party list sa Brad Pitt, yung Tau Gamma Pi, may party list sila, no? Anniversary nila kahapon ng October 4, kaya kung lumabas ka,
ang daming naka-t-shirt, no, na Tao Gamma Pi at naggawa sila ng parade. Kasi Foundation Day nila kahapon, October 4. So, noong 1968, they were founded. Ayan. So, salute at congratulations sa mga membro ng Tao Gamma Pi. At kay Sir Rolly, no? Hernandez, no? Diyan, taga-Papo, na naka-meeting ko kahapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah. Diyan si Nick. May utang pala ako. May utang pala ako. Hindi ba kasama si Sir Kat ngayon? Kaya nabigyan nga namin ng link kaya nga to dito sa studio, tinitingnan mga niya, no, para makasama natin si Sir Kat tatlong hari. At tatlo tayong mag-interview kay John Elmer Aquino. Si John Elmer Aquino, tingin ko ay isang mechanical engineer o isang mechanical practitioner. At siya ay, sabi niya nga, nasa mga fabrication siya, nasa design siya, nasa mga planta siya. Tell us more about Sir John Elmer nga. At wala pa yung papel mo sa akin na galing kay Marvin. Could you kindly more or less introduce yourself, John Elmer Aquino? Pakilang po. Okay, thank you po sa opportunity. Ang line of work ko po talaga is sa construction, okay, in offshore platform at saka onshore plus sa mga refineries. Sa onshore and offshore platform po is ang basis niya, ang kaparehas lang niya yan ay parang Malampaya. Ay isang top size platform po natin. Yan. So, yan ay ginagamit sa exploration. Okay, so mag-i-explore yung facilities na yan, yung top sides, i-construct. So from construction, okay, the methodology is it will cater 5 scope of work, which is starts from structural, mechanical, piping, electrical, instrumentation, at saka mga paga or safety equipment and safety items. Okay, so yun ang scope ng trabaho sa, they call it as said, oil and gas. Po, gano'n ang trabaho. Sa refinery naman po, when it comes to shutdown, okay, the shutdown is, ibig sabihin nun, yung mga turnaround shutdown, ginagawa yan every April hanggang July. Yan po nagkakaroon, kaya kung naalala nyo yung mga nangyayari, nagkakaroon ng mga power shutdown ng April, May, June, July dahil nasa stage po ang mga refineries ng maintenance. So ibig sabihin, sa mga maintenance ng ganyan, nagkakaroon ng isang system which is i-shutdown, gagawin nila yung CMOPs, okay, simultaneous operations, isasarado nila yung isang system, paandarin yung isang system habang ginagawa yung isang system. Ganyan po kasi a refinery, hindi nila ma-afford na mag-stop ng even an hour para yung mga production nila is maantala. Okay po. So, yun ang tinatawag na turnaround. So, in that case, okay, pagdating sa mga ganyang trabaho, madalian po. But if they are giving you a window to finish one system in 2 weeks' time, they don't care kung ilang taong ilalagay mo, kung magtatrabaho ka ng 25 hours, they don't care kasi binigyan ka ng window para tapusin yon. Ngayon, balik po tayo doon sa mga nangyayari. Ang mga yan, nagkakaroon mga technical incidents or technical problem. Kasi during maintenance, may mga problema. Halimbawa, in-off natin yung isang system, umaandar yung isang system,
nagkaroon ng bulb passing. Yun ang mahirap. Okay? So, ang mangyayari doon, Okay. Nagdali lang muna. Pigilan kita, sir, kasi medyo mga technical. Ito nga si Marvin, no? Nandito na yung slide mo, no? Brad Pitt, ano? Kasi technical si Mr. No? So, may mga binabisa pagka yung nasa isang facility siya, nagkaroon ng bulb passing. Ito nga si Marvin, tinatanong ko, kung ano yung bulb passing, hindi rin alam ni Marvin eh. Yun yung Brad Pitt, yun yung pinaka-gripo mo o barbula, imbis na sarado, may lumalabas na fluid. At sabi niya, delikado yun. Tama ba ako, Sir John? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yung party ngayon na nasa isang facility ka, so nasa isang dati nasa oil and gas platform ka, ganito ganun ba? Saan ka bang sa Middle East ba o dito sa Malampaya? Saan ka ba nagtrabaho, sir? More on sa Middle East, sa Caspian, sa Canada, sa Indonesia, Malaysia. Dami ah. Opo, yun ang naging experience ko eh. Okay. So, Marvin, pakita natin yung slide niya, oh. Marvin. May slide din ba ginawa si Sir John, ayan, oh. Yung introduction niya dito, yung kanyang mga project, puro mga refinery ito, mga oil and gas sa construction. Malaking tulong ito si Sir John sa kanyang pag-ikot sa mga ASEAN countries. Yung kanyang topic turnaround construction and maintenance and safety rules. So gaano po ba kadalas ba dapat may maintenance shutdown? Kada taon po, di ba? Kada Sir John, di ba po? Opo, yearly po. So, okay. So, yung isang sistema, papatayin nyo yung barbula, yung naka-isolate mo, lalagyan mo ng blanca. Ganun po ba? Tapos tanggalin mo. Paano nyo po ba ginagawa? Yung system niya na proseso. Yung inyong ginagawa rito sa inyong turnaround construction and maintenance and safety rules. Okay. Halimbawa, mayroon ka tayong lube oil system. Okay? I-bypass natin kay magkakaroon tayo ng maintenance. So, laging 3 units yan ang gumaganang mga equipments. So, pag sinarado mo yung isa, tuloy-tuloy yung dalawa para ang production ay hindi maapektuhan. Ngayon, isang sarado mo yun. So, in short, may closure ka, which is we normally use ang mga valves. Okay? So, isasarado mo yung valve, continuous pa rin yung operations. Yung sinasabi po nila, SIMOPS, simultaneous operations. Okay po? So, simultaneous operation. Ngayon, kung may valve passing, okay, kung hindi man na-predict yan, may mga nandoon na parang spectacle blind na close and open. So, by the time na mag-isolate ka, talagang nakalagay na doon. So isi-swing mo lang siya. Titingnan mo lang yung portion na yon, yung isolation point na yon, at magdadagdag ka. Okay. Dahil nagkaroon tayo ng konting technical problem, nandito na yung mga papeles at mamaya isi-share natin yung slide, Brad Pitt, Pakilala muna natin para meron tayong formal ngayon dahil alam mo naman may mga konti tayong kick, kaya nga si ibang host nagagalit pero ako, si Mr. Elmer Aquino ay membro ng Philippine Society of Mechanical Engineers. Sa isang project and construction manager, tungkol sa turnaround manager at project engineer at consultant sa mga industriya ng oil and gas, onshore and offshore, topside and structures, construction, fabrication, installation, commissioning ng mga chemical plant, refineries, green and brownfield power generation, pipeline, crane pump, pressurized vessel,
tanks, exchanger, tower, drums, and FPSO. At siya nga po ay nandiyan dyan na. So mga maintenance ng mga refineries at mga living quarters, switchgear, mga pad station, modular skid, sand, pipe rockets. Ang education niyo po, siya po ay nagtapos ng Bachelor in Science in Mechanical Engineering, pero siya rin po ay biyasa sa mga electrical at civil works. Yan po ang ating guest, si Mr. Elmer Aquino. No? Sabihin natin si Mr. Elmer, no, ay isang engineer by profession. Kasi hindi niya magagawa yan kung hindi niya nakukompute yung kanyang mga, halimbawa, ano yung grade, ano yung sinabi niya kanina, barbola. Ano bang barbola yon? Gate valve ba, ball valve ba, butterfly valve ba, marami. So isang non-engineer, hindi niya masasabi. Si Sir Elmer, masasabi niya, ano yung tubong gagamitin? Seamless ba? Seamless ba? Schedule 40 ba? ASTM, blah, 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 blah. So yan, si Elmer Aquino. Sir Elmer, so bago mo magsimula ng iyong maintenance dyan sa turnaround, turnaround construction or maintenance, ano muna ang meeting yung pinag-uusapan kayong mga nandiyan dyan sa mga offshore na platform? Ano muna ang meeting nyo kayo? Sabi mo nga kanina, saan din sinabi? Lube oil, no? Merong isang lube oil. Yung lube oil po, yung lubricant, yung mga langis. So, siyempre, may mga nanigas na siguro ron na langis, hindi na kailangan linisin. Ano unang-una pong ginagawa niyong preparasyon, Sir Chan? Ang first preparation po dyan, kailangan, kung titingnan yung system, dapat yung isolations mo. Kailangan i-isolate yung system doon sa ibang interconnections niya. Okay? Pero let's start first po sa yung safety po muna. Pag-usapan muna yung trabahong gagawin. Kaya meron kang slide na ginawa, kaya nga all about safety. Ito na ngayon yung pinrepare mong slide. So, i-share din, di ba? Pwede na i-share yan, di ba? Sige po, maganda yan. Punta tayo sa slide. So, yan. Yan, introduction, scope, accountability, and ZERTOL rules. Zero tolerance rule ba ibig sabihin nun? Yes po. Yes. Okay, ayan sir. Pasahin mo na sir at explain mo isa-isa para na nakikinig ang sambayan ng safety sa'yo. Okay. So, 15 minutes lang po ito. Okay, so ang content po nito is all about safety on the turnaround construction and maintenance. Ang introduction po, let's start on introduction. So, introduction is the aim, okay, ng bawat contractor or whatever mga tao to make sure na we are abiding the reminders of the zero tolerance rules. Hindi naman actually rules or reminders, let's say reminders. Okay, and then let's go on to the next one, yung scope. Basically, it's all the responsibility of all employees, contractors, at kung sino man on board doon sa project or sa trabaho na yon. Okay, and then when it comes to accountability, okay, generally, okay, it is the company, the contractor, the client, okay, whatever is the safety that is being implemented by each and every company, okay, this should strictly be enforced. Okay, so ganun po yun, kay stricto ang safety. Dahil when it comes to this kind of work, we have three things that we have to consider. Okay, it's safety, quality, and cost. Okay, a company having a lot of safety concern, incidents, accidents, that is a cost. Okay,
Now, when it comes to quality, a company who is not doing his job right the first time, it is a cost. Okay, so all this 1 and 2, we should be avoiding this. Okay, a safety and a quality. That's a very important thing when it comes to the project execution plan. Okay po, so let's go on to the 1 to 10 rules. Okay, one, work with a valid work permit required by the job. Napaka-importante po. Kasi kung doon sa turnaround, it is a live platform. Okay, everything is live. So, bawat kabit mo, bawat tanggal mo, may risk na mangyayari. Okay, so second thing po is verify energy isolation before starting work. Okay, and the third, obtain authorization before overriding or disabling. Ilan po? Nangyari. Ano, wala po sound. Okay. Oh, mayroon na. Mayroon na po. Meron na po. Okay. Nandun kayo sa number 3. Obtain authorization before overriding or disabling safety critical equipment. Doon po. Yun nandun yata kayo. Okay. So, that's the number 3. And number 4, obtain authorization before entering a confined space. Okay. Basically, may mga tulad ng sinabi nyo kanina, maraming tangkiyan, maraming mga drums, maraming mga papasok ka sa loob. So, you have to be well-versed, okay, I would say, when it comes to entering a confined space. Anything that you enter, that you have a confined space, it has to be looked at and discussed properly with the supervisor and with the operation po. Okay? Yung mga permit. Exactly po. Okay. Number 5 is protect yourself against a fall when working at height. Okay. Napaka-basic din po. So, it's more on this thing. Okay. Use personal protective equipment when handling hazardous chemicals. Okay. Number 7, obtain authorization before excavation or entering a trench. Okay. Kunti lang po yung mga ganyan, pero it's also being observed pagdating sa construction. Number 8 is do not position yourself under a suspended load. So, napaka straightforward po. Kung may nililift, okay, katulad po ninyo sa alam niyo po yung mga heavy lift, lifting procedures, okay? So, that's one thing na ang mga tao dapat wala sa ilalim ng suspended load pag nagsiswing ang crane. Okay? Baka mahulugan siya. May posibilidad na mahulugan siya. Okay? That's right. That's right. So, 9 is do not smoke outside designated areas or bring potential ignition process into the process areas without authorization. Tulad na sabi ko earlier, okay, this place is live, okay? There are lots of hazardous chemicals, lots of hazardous lines that is operating in there. Okay, it has a different process, it has a different flow, and of course, it has a different pressure on each and every system. By the way, pagdating ng system na sinasabi natin, mapunta ka man sa sa refinery or mapunta ka sa mga topside platforms, we have only two system which is categorized into utilities and process. Utilities and process. Yan yung mga natin. So a part of the utilities is nandyan lang po ang air system, panglinis-linis ng mga dumi, andyan ang water system, andyan ang fire water system, nandyan ang drinking water system, nandyan ang
mga air system, which is dalawang category ng air system, which is yung utility lang at saka instrument air system. So pagdating naman po ng process, okay, which is very highly mga flammable item, mga kwan is when it comes to andyan na yung gasolina po, andyan na yung diesel, andyan na lahat yung mga Okay. Sir Engineer John John Aquino, tama po ba? Po. Oh, yes po. Engineer Aquino, no? Brad Pitt, ito yung ko lang para more or less si Brad Pitt maano rin Kami ni Brad Pitt hindi po kami umabot sa isang party list organization. Kailangan daw kasi na process yung aming plataforma at tapos yung na-aprobahan na yung halimbawa ang party list namin all about safety. Ngayon, isa yan sa plataforma ngayon na pupunta kami, na sabihin namin, kami bilang mga inhinero, bilang mga mamamayan ng Pilipinas, pwede kami makapagbigay ng mga tao magtuturo sa mag-abroad. Brad Pitt, ito na. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Si Sir John Elmer, no? Isa siya sa mga magagaling. Ngayon, kumbaga may naliligong babae, ha? Pinasilip na ni John Elmer yung kanyang kagandahan ng katawan niya. Ayan, binigay niya yung 10 rules. No? Ibig sabihin, itong 10 rules nito, dapat mong gawin. Pag hindi mo nagawa ito habang maintenance ka ng shutdown ng planta, baka may mangyaring aksidente. Ito po, sa sambayan ng Pilipino, magagawa ng inyong representative sa Kongreso, katulad ng pagkatao ni Herman Salvador, aka Brad Pitt, na kumuha ng mga tao na kagaling ni Sir John Elmer, no? Itong mga slide. Tama po ba ako, Sir John Elmer Aquino? Yes po. Lahat nung, hindi ko naman po sinasabing lahat alam natin. Basta yung anong knowledge na na-earn natin for the past 30 years in the job, overseas, local, and wherever, talagang mayroon tayong maisishare. Not totally na alam natin 100%. Engineer Aquino, kami ni Brad Pitt, taga-Pandakan kami. Nandiyan dyan ng Caltex, Petron, Mobil Oil, at Shell. Yung mga sinasabi mong yan, kung hindi ka magaling, ay hindi mo malilista yan 10 yan. Kasi definido ha? Simula yung pag-prepare ng permit hanggang sa ano hindi mo dapat gawin. Ano-ano yung mga dapat mong gawin. Sabi mo nga, confined space, yung pagtayo sa ilalim ng suspended load, yung wag kang manigarilyo, wag kang gumamit ng mga yung mobile phone kasi may spark yan Pag pindot mo niyan, baka ma-affect yun at magkaroon ng sunog o may explosion. Tama po ba? Exactly po. Brad Pitt, kailangan si Sir John Aquino, may tanong ako. Prepare na tayo ngayon sa mga programa ng Party List All About Safety. Mag-ready tayo. Magbigay tayo ng mga kaalaman. At ito sa mga speaker natin, si Sir John Aquino, kasi alam niya tong mga bagay na to. Kasama, hindi naman po pwedeng tatlo lang tayo ni tatlong hari. Sa nuclear power, merong nuclear facility o kahit oil and gas facility, merong shutdown, hindi ba, Engineer Aquino? Yes po. Lahat yan. Basta every operational na mga planta, whether it's a generator, generation package, whether it is refinery, everything has a maintenance requirements, which is it's been done every year. Tanong sir, naniniwala ka ba sa advokasya ni Ginoong Herman o Isko o Brad Pitt Salvador sa kanyang plataforma kung siya ay mahalal bilang isang congressman ng party list?
makakatulong ka ba sa advocacy namin na magbigay ng kaalaman sa mga safety officer, sa mga engineer, sa mga estudyante, bla bla bla. Sir John. 100% po. Sa ngayon po, nagbibigay na ako ng mga workshop sa mga university at nagbibigay din ako sa mga graduate engineers at binibigyan ko po sila ng certification na dumaan sila sa akin and they knows about the oil and gas when it comes to construction, and if they have any problem, this guy or the company that is hiring them, they are free to call me and tell them that this guy has been through my workshop. So meron ka na sir, meron ka na parang si Ronnie Dagal na mga workshop na is this online o face-to-face training po? It's either po online po sa ngayon yung ginagawa ko. Brad Pitt, meron tayong mga... May tanong ako. May tanong ako. Sige, sir, ikaw muna. Sir Elmer, kasi nung dito sa online, meron akong napanood. Kasi mawawala na raw yung Malampaya, mauubos na. Meron sa Mindanao. Gaano ko totoo yun? Anong klase gas yung nandun? Exactly po. Mayroon na po siya sa Mindanao, sa Palawan. Okay. I was with one company before. Nag-set up na sila dyan. Okay. But it didn't happen. It didn't push through. Kasi nagkaroon ng parang hindi okay yung... yung tao nag-react na it's unsafe for us. It's unsafe for the people in that barangay, in that place. Kasi walang nag-explain sa kanila kung ano yung mga precautions na gagawin nila. Anong idudulot niya pagdating ng operation sa kanila. So hindi natuloy po, nandyan sa Palawan. Sa Mindanao? Mindanao, hindi ko po alam sa kwan. Pero noong Palawan and Mindanao, magkalapit po dyan, nandyan nga yung dapat na i-explore na yung oil and gas. Kasi sa atin po, pwede na, ready na siya ng EP, kung tawagin nila, exploration and production. So yung aking kalaman po, nasa exploration ako. Sa tatlong category po ng exploration, okay, andyan yung survey muna ng place kung nasaan talaga yung oil, nasaan po talaga yung mga langis dyan. Yun ang una po sa parte ng exploration. Titignan mo muna. Kasi pag naglatag ka ng platform mo doon, gagastos ka ng pinaka-minimum $500 million dollars. Kung walang langis po doon, di sayang po yung tinayo mo doon na platform. Okay? So, yan po yung ginagawa ng mga nagsasurvey muna. Sinasurvey nila kung nasaan yung oil. Okay, pag na-survey na po, andyan na papasok yung drilling rig. Yung drilling rig naman po, kung saan yung butas na sinabi nilang may oil, titirahin ng drilling rig po yan. And this drilling rig, is to drill one slot doon sa oil. It will take him a minimum of 25 days. Okay? And that 25 days po, okay, lucky if you get a drilling rig which will cost you for $850,000 a day. Yun po, yung kwanon. So maraming gastos kasi 25 days times $850,000 a day. Okay, once you hit that oil site, tapos wala naman pala, gumastos ka ng ang laki-laki. So after that drilling po, andyan na yung facilities. So yun po yung aking expertise. Yun po ang aking kakayanan. Yung facility, i-construct from the construction point of view hanggang sa, kasi ito na yung sinasabing EPC. Okay, Engineering, Procurement, and Construction. So mag-i-engineer ka, okay, gagawin ng engineering, tapos ipoprocure mo lahat ng mga materials, etc., equipments, and then papasok na yung construction. Yun na po. Yun yung aking
nalalaman lang. Doon ako, kwan. So tulad ng sabi ko, survey yung area, tapos yung drilling, tapos doon ako sa exploration. Yun yung facilities ng exploration po. Ayun, maraming salamat Engineer Aquino, no. So, sabi niya, may comment si Sir Dagal, yung sinasabi ko sa South Cotabato pala and Digwasan, Mars, Hawks. Sabi niya, Hawks. Hindi daw totoo. Hindi Hawks, Hawks. Kaya fake news. Ito si Sir Ronnie Dagal, ginagamitan pa ng Hawks. Baka, yung simple English na lang, Sir Ronnie. Fake news. Hindi totoo. At yun lang, mag-enroll lang daw sa kanya, makakapag-explain yan na yung nandyan sa Mindanao, gawa-gawa lamang at marami kasing manloloko, hingan ka ng pondo. Katulad nga ng sinabi ni Engineer Aquino kanina, $250 million para makaano ka doon. Tapos $850,000 isang araw times 30 days para doon sa mga drilling equipment. So times 30 days, 1.4 billion pesos ang kailangan mo, Brad Pitt. Wala ka naman makukuha ng langis doon, nagsayang ka lang ng pera. Okay. So walang langis doon, kaya hindi alam din ni Engineer Elmer Aquino yan kasi wala nga talagang langis doon sa Mindanao. Meron doon sa yun sa may Palawan, yung sinabi niyang hindi tinuloy. Sino po ba nag-exploration doon dati, Sir Elmer Aquino? Nakalimutan, sa totoo lang po talaga, nakalimutan ko yung nalagay po yan sa news that time alam ko yun kasi sabi ko gusto ko nang magtrabaho dito sa Pilipinas So yan ba yung basic petroleum? Yan ba yung basic petroleum nila? May dati yan, sila Joe de Venecia, may mga sinasabi dyan, basic petroleum, may mga langis nga raw dyan sa Palawan Alam ko, natatanda ko yung mga kumpanyang yan Mayroon po talaga, sir, kasi talagang nag-position na yung isang company dyan, whereas siyempre nasayang yung mobilization niya to mobilize a company, which is sabagay, start mo lang naman mga surveyors, mga engineers, okay, but of course facilities, accommodation, kaya na yung mga hotel dyan. Pero hindi nga po sila tinuloy dahil nga unang-unang nag-react is yung mga taong nandoon na poison yung mga utak nila. Sabi nila, don't allow this company to explore in this place because you are at risk, your health, your the people around here, because the chemical that is going to produce by this exploration company is not good for the health. Siyempre, yung mga tao po hindi naman technically inclined po yan, di ba? Siyempre, hindi pwede yan. Ganun po ang nangyari yata. So pero offshore drilling ito, no? Sir Engineer Aquino? Yes po, magdi-drill talaga sila sa offshore. Kasi nasa offshore. Hindi no po pwede yan dahil sa Palawan, pagdala mo pa lang ng mga drilling equipment mo ron, ipipigilan ka na ng China. Ngayon, hindi ka makakapag-drill sa Palawan. Tama po ba ako? Tama po. Kasi, come to think about it po, bakit pinipilit ng China kuhanin yan? It's because we have the biggest oil reserve in the world. Nandiyan sa Palawan ang the biggest oil reserve base sa inyong saliksik. Brad Pitt, ayan, maganda yan para pag tayo ang nahalal dyan sa Kongreso. Eto, di ba fake news din yan, Engineer Aquino? Baka fake news naman din po yan. Yun ang naririnig ko po. Sa akin po, yun ang naririnig ko. Kasi why is China, is so interested to get that, para kuhanin yung area na yon? Ang China po is, they are everywhere na nag-i-explore. Ang laki-laki ng exploration nila dito sa Middle East. Dito lang po sa Abu Dhabi, yung ginawa nilang Chinook noon, parang
pipeline na tayo na mga 500 kilometers from Abu Dhabi to Ras Al Khaimah. Ang laking company ang China, kaya lahat yan titirahin nila. In Canada, pumasok na po sila doon sa PNW. Yung So, ang daming alam pala ni Jackpot na naman tayo. Si Brad Pitt, si Engineer Aquino, siya yung nag-guest, nag-comment sa atin nung araw. So, pagpatuloy nyo po, itong nasa slide number 3 na tayo, yung obtain authorization before overriding or disabling safety critical equipment. Nandun na po tayo. Kanina yung permit O sige po, okay, tuloy nyo po, Sir Engineer Aquino. Okay, yung obtain before overriding or disabling safety critical equipment. Okay, tatanong mo kung ikaw ang gagawa or ikaw ay nandoon sa performing authority or PA, performing authority ka, okay, have you been briefed by your supervisor on safety requirements of the job? Have you obtained approved certificates and valid PTW or permit to work before overriding or disabling safety critical equipments? And number 3 po, yun. Check whether the risk, pag sinabi ng risk assessment, have been conducted and approved. So, on top of this, okay, talagang hindi mo naman gagawin mag-isa po ito. Nandoon yung assistance ka, ituturo ng operations kasi sila ang nakakalam po kasi operations nga po O pag sinabi niyang tanggalin mo yan, i-lock mo na yan, isarado mo na yan, i-close mo na yung bag, sundin mo po sila kasi mayroon silang, alam nila yung flow mismo ng system, nandun sa kanilang ang laki-laking monitor na nasa DCS po, okay, nakikita nila lahat. Yung DCS po, yung Disk Control System. Nakikita lahat yan ng operations. Okay? So sila ang mag-aano sa'yo during the isolation stage. Kasi ito na yung preparatory po for, okay, the maintenance work para pumasok na, ibigay ko na sa inyo po, dahil na-isolate na natin to, you are safe to work. Okay? Ngayon, mayroon tayong sinasabi nyo, what if? Gano'n, parang sinabi ko kanina na kung may valve passing, ano ang gagawin mo? Yun yung mga yes, nag-passing yung barbola. So, merong leak yung sistema. So, pag yung sinabi niyang what if, halimbawa na merong passing, may tumutulo doon na mga fluid na dangerous, toxic, and explosive. Pag nahalo mo sa tubig, may mga liquid din po, pag nahalo sa tubig, minsan nag-explode, hindi po ba? So ano ang gagawin natin pag may passing? Ang may passing po, titignan na kagad, lalagyan. Kung may valve na po doon, nagpa-passing, lagyan mo pa rin ng parang insertan mo lang, tinatawag po nila na spectacle blind. Spectacle blind po. Yung mga blind plants, ilalagay mo yung planchang yon para tumigil ang tulo. Gagawa ka ng parang plancha, spectacle blind, ilagay at higpitan. So sir, konti lang ang oras natin pero napakaganda ng topic mo. Itong number 4 na po. Dito na po tayo sa number 4 na slide niyo po. Okay, number 4. Okay, obtain authorization before entering a confined space. Okay, tulad ng sabi ko earlier. So at 10, have you attended a confined space entry? Okay, training, and have you been certified? Obtain PTW complete with confined space entry certificates and checklist. Been certified medically fit for confined space entry. Have been briefed on entry requirements. Ensured gas tests are carried out to entry as required by PTW. Registered with competent standby person at the entry point. Ang pinaka-importante po rito, okay, yung number 5 is ensured gas tests are carried out prior to entry
as required by TWU. Correct. Kung walang gas testing, ibig sabihin merong baka may biglang sumabog yan. So, yun ang pinaka-importante. So, isusunod ko na yung susunod na slide para matapos natin, engineer, ha? Okay po. Bibigay po lang ako. Napaka-importante po at critical po ito. Pag pinasok mo yung tangke, mayroong trap po ng H2S dyan. H2S is hydrogen sulfide gas at a rate of 10 ppm. At the rate of 10 ppm, okay, magkakaroon ka ng irritation sa eyes, irritation sa nose. Hindi ka na makakalabas, babaliktad ka na po doon sa loob. Pati yung magkukuha sa'yo, babaliktad na rin po doon. Parehas kayong mamamatay na sa loob. So, Engineer Aquino, pakiulit lang ho yung values ng pagdan sa hydrogen disulfide. Ano ho yung numero na kailangan na tignan ng ating mga safety officer? Okay. Doon po is, wag kang, pagka pumasok na hanggang 10 ppm, it is 10 parts per million, okay, maisisinghot mo or maaamoy mo, okay, ang sabi nila is, bulok na itlog, okay, doon sa loob, yun ang kanya, bulok na itlog, at yun ang magkukos ng irritation ng mata mo, yung affected yung paghininga mo sa ilong mo, okay, yun mga symptoms nun. So pagka na-inhale mo na ng ganon, kung makakalabas ka pa doon, run for your life. Otherwise, stuck ka na doon, dead ka na doon. Then that is the H2S, hydrogen sulfide gas. Okay, yung hydrogen sulfide gas po, dapat pag wala ng gas tester, huwag pumasok. Para hindi mo, pag nag-register kasi ng 10 yun, huwag mo na talagang pasukin dahil delikado. Yes po. Okay, next slide na po tayo para matapos natin, sir. Ito po ano po yung next slide natin? Protect yourself against a fall when working at height. Straightforward po ito, okay? So sa mga scaffolding, kailangan kung hindi mo ma-access, huwag kang basta-basta pupunta. Tawagin mo yung mga scaffolders, ay kailangan ko na-access doon. That's it. Ganun lang po, okay? Okay, sir. May tanong ko sa scaffolding, sir. Medyo minsan nag-ano kami. Anong ginagamit nyo, let's say, sa extensive book kayo? Anong ginagamit yung tubo? Di uno media o di dos na tubo? Uno media lang po kasi masyadong mabigat na yung D2 eh. Okay. Uno media. Take note, Marvin. Okay. Yun pong mga anong schedule naman po ginagamit nyo? 20 o 40? Yung pinakamababa, 20 po. Okay. So sige po, ano na po tayo? So yung mga nakikinig ng safety officer dyan, sila Clyde Ebad, sila Jeffrey Abo Escalona, sila JP Batan, sila Oliver Merced. So yan, mga tip na ninyo. Kung alam ninyo yan, ito. Next slide po tayo, sir. Working at height. Sunod nating number 6 po. Ang pinaka-importante po dito is huwag mong i-overload yun pag may mga access platform ka. That is because that is only intended for access ng taong magtatrabaho doon. So, Ano po ang allowable load po na inyong sa safety nyo? Anong ilang tao ang po pwedeng pumanig sa isang temporary scaffolding na, let's say, 2 meters by 2 meter o 1.7 by 1.7? Ilan po tao lang dapat? Maximum 3 lang po kasi para hindi congested. Okay. Congestion naman ang inyo. Wala. Okay po. Sunod na slide tayo, sir, para matapos natin at para makakapag tayo at maintindihan na ibang tao yung use correct personal equipment. Bakit po kailangan correct ang personal equipment pag hinahawakan ng mga sardo sa chemicals? Sige po, sir. Yes po, kasi may mga kanya-kanyang required na humawak ka ng mga chemicals. Okay? So, kailangan kung ano yung specifications na nandun sa chemicals, okay, at yung requirements nila para gamitin mo as your protective equipment, kailangan sumunod lang po. Wala naman po mawawala eh. So, kailangan natin yun. Yeah. Engineer Aquino, meron lang ako kasi marami nakikinig sa ating safety officer, Yung iba wala hong alam, Kasi katulad, chiller ang hawakan namin, tubig, Tubig yun. So, hindi kami dapat magsuot ng mga Byton glove, nitrile glove na pang-chemicals. Tama po ba ako?
No po, oo, hindi nyo kailangan kasi hassle sa meron ng gloves. mga safety officer, matanda na akong safety dyan sa lanangan na yan, nakakotong kami, magtatanggal kasi kami ng chiller. Pag tinanggal niya yung chiller, tutulo yung mga tubig kasi chiller, water filled yan, may tubig yan, refrigerant, air conditioning yan . Ba't kami pinapag-chemical gloves? Kaya yung taong nakikinig dyan, kung ikaw ay safety officer, ayan, si Engineer Aquino. So, dapat tama ang PPE. Number 6. Ano po yung number 7 natin, sir? Okay, number 7 po. Okay, straightforward din po. Ang pinaka-importante dito na sinasabi is pagka 1.5 meters ka or 6 feet below the ground, okay, ang unang-unang titignan mo is accessibility mo kung paano ka makakaalis doon in case of emergency. Although napakababaw pa. Ngayon, ang isang importante rito talaga is yung ventilation mo. Para ito. Pero marami yung hukay-hukay sa Metro Manila. Wala naman po yung mga yan . May iba nga nakahubad pa yung mga trabahador habang nag-hukay yung mga contractor ng ating mga utilities. Nakikita niyo naman siguro, Engineer Aquino, wala namang ka-safety mga nag-hukay sa Metro Manila. Itong yung support, may mga shoring requirement para mga evacuation. Sa Abordo, marami ito. Tingin po ba? Tama po. Ako, napapailing na lang po ako pag nakikita ko . Kaya, wala akong magawa. Yes, sir. Ito lang ang masasabi ko, pag nahalal si Brad Pitt, bilang sa susunod naman, kasi hindi na natin kayang, hindi naman kami mga politiko rin, no? Yan ang mga batas na dapat natin tutukan, Brad Pitt, na bakit yung mga na naguhukay dyan sa mga kalye ng Maynila o Quezon City, Pasig, Pasay, walang proteksyon. Ayan, sinasabi niya, support and shoring requirement for an excavation. Kasi, pag hindi mo nilagyan ng mga shoring yung baka gumuho yun. Naman tayo, naghihintay tayong may mamatay bago natin i-implement yung bagay na yan. Tama po ba, Sir Elmer? Correct ka dyan, CJ. 100% agree ako dyan. Kaya sayang, medyo nagkaroon lang tayo ng technical difficulty pero bilisan natin kasi medyo mamaya, nakpas na tayo ng 1 oras pero yan lang natin. Sir, susunod natin, sir. Number 8 na tayo Okay. Position yourself under a suspended load. Yun na nga po, okay? Napaka-importante ito. Kung may nagbubuhat na crane, nagsuswing siya, okay, ay huwag kayong pupunta doon. Although there is a requirement that it will be engineered, ang isang nililift mo, more than 20 tons, kailangan engineered siya. So, yung lifting capabilities mo, yung lifting gears mo, kailangan tinitingnan lahat yan. Are they certified? Valid and certified? Valid pa ba yung certifications nila? Sa ibang mga lifting company, sa ibang mga companies po, sabihin ko sa inyo, for the first quarter, mayroon silang color coding. Lahat ng involved doon sa lifting gears, may color coding yan. So, hindi mo na kailangan mag-check ng valid pa yan. Kino-color coding niya. Halimbawa, sa first quarter of the year, green and color coding niya. Lahat po yan, mula sa lifting equipment, colored po siya ng green. So, after... Okay, napaka-importante po. Hindi mo na kailangan mag-verify. Tingnan mo lang po yung kulay. Kung mayroon naman po nandadaya, kasalanan na po na niya yun. Okay. May comment dito si Christian Sadiconsol. Ang pasaway dyan, number 1, Manila Water. Number 2, Maynila. Number 3, DPWH. Kasi nga, wala naman yung mga engineer talaga doon. Alam na mga engineer yan ng Maynila Water, in fairness to them. In fairness to Maynila, magagaling din ng mga safety officer dyan, lahat, at DPWH. Ang problema, kasi gabi ginagawa yan Kaya paggabi na, hindi lang yan, Christian, maski sa SM. Makikita mo, mayroong mga excavation din sa SM. Wala rin minsan, nakatsinelas nga minsan, nagtatrabaho doon, nagchichipping.
So sabi nga natin, yung batas natin, kailangan ng pangil. O sige, para matapos natin, number 9, Sir Aquino, Engineer Aquino. Ito po. Okay, na naman po ito. Do not smoke outside designated areas or bring potential emission sources to process area without authorization. Tulad na earlier, as I said, yung basta live, andyan yung mga flammable sources, andyan yung mga leaks na possible. So, napaka unsafe po. So, sinasabi niya. Hot works, kailangan natin may mga fire extinguisher at pag only smoke sa designated area. Kami nga ni Brad, ewan ko, Brad Pitt, minsan kasi masarap talaga mag-yosi, no? Pero lalo na pag may isang, Brad Pitt, ikaw, isang tasang kape, isang stick na yosi ba? Ganon ba ang iyong style, Brad Pitt? Hindi, kape lang. Kape na lang, okay. So, Elmer, yan na bang ating huling slide? Ito na bang hot works o meron pang isa? Number 10 po. Okay. Ipinagbabawal din sa loob ng refinery o kaya sa mga platform po, okay, na magdala ng telephone, magdala ng laptop kasi mayroon na mga kwan doon, okay, mga walkie-talkie. Although ang walkie-talkie o radio, okay, yan ay may mga kwan yun, intrinsically safe. So, ibig sabihin, may mga spark, katulad din ng mga sasakyan na papasok sa refinery, mayroong ikinakabit dyan na mga tawag dito, spark arrestor. Kasi hindi mo maano, pag nag-accelerate o doon sa loob ng refinery, magkakaroon ng spark, ay dangerous din po yon. Okay, yung mga kailangan kasi niyan, 'di ba, yung kasi kailangan explosion proof, 'di ba po? Tama, 'yun ang kasi nag-ano ng bawal mag-spark eh. Hindi ko lang alam mo yung mga cellphone ngayon, may sinasabi kayo na kinakabit na stop arrestor. Isa rin 'yun na arrestor. Tapos yung mga yung intrinsically safe na walang zero yung possibility na magkaroon o mag-create ng spark. Okay. Sa Jan Aquino, overtime na tayo ng 12 minutes. Last parting words, tinapos natin na yung slide. Pasensya na sa technical difficulties natin dito kay Marvin. Hindi makita yung ating mga slides. So, at least, the 10-0 zero tolerance na banggit mo tungkol sa permit at itong huling-huli tungkol sa mga electronic devices na po pwedeng magkaroon ng spark at sumabog sa loob ng facility. Inyong parting words po, Sir John Elmer, para po sa pagpe-present nyo at imbitahin nyo rin kung meron kayong mga online classes, paano makakapag-enroll ang ating mga kababayan. Sige po, sir. Okay. Sa lahat po ng nanonood ngayon, if you guys wanted to know more about the oil and gas, okay, I have some online workshop. It will end up to like 4 days, and it depends on how far you are on to getting what is in the content of that workshop, because I don't relieve you from that workshop unless you know at least 75% of that. Kasi kung pagbabayarin kita at wala kang nakuha, that's unfair for me. Kasi if I have to give you the certificate, you should know at least 75%. Kasi ang passing natin sa school is 75%. Once you have that, okay, the certificate, okay, any company you can send that certificate that I'm going to issue it to you, okay, and in the event that the company wants to check na mayroon kang knowledge or ability sa oil and gas, I can answer you. I can tell that you people have gone to the training, and you are capable to be employed, okay, by the company on different
Yes, sir. Yes, sir. So, pasensya na po. Overtime na tayo. At alam nyo, si Brad Pitt, world-class sa Galaxian comedian, di ba? So, marami po kung nakakad dyan. At kailangan na ho natin magsara. Brad Pitt, hindi makontak si Kat Tatlongari. Hopefully, dapat makapunta na tayo sa Bulacan. Kontakin mo na. Ready na yung ating sasakyan. Naka-full tank. Meron na tayong pang-merienda. Mapuntahan natin si Mayor Meneses at kakausapin namin this week si Mayor Alex para kung tuloy tayo kasi may tayong Foundation Day. Brad Pitt, parting words? Alright, mamaya meron akong gig sa Monumento 198 Let's Eat Resto. Yan sa Monumento 120 Samson Road. Enjoy tayo. Kasama ko si Roger Naldo. Ano yan? Restaurant ni Resto bar ni Moy Moy Palaboy. So, may Moy Moy Palaboy. Meron na palang restaurant ha. Sayang meron ng Taugama pina-pair ngayon. Sana pupunta ako dyan. Invite natin si Sir Aquino. Pero may lakad. Sir John Elmer, magkita-kita tayo. May mga project ako yung kukonsulta sa'yo. At ano pa, Brad Pitt? Ano pa pala ang iyong mga show? Kita mamaya. Tapos, punta tayong Bulacan. Pagbalik ko, alis ako 6 to 10. Nasa Boracay ako. Okay. Ayan Boracay, October 10, mamayang gabi. Ano ulit yung restaurant, Brad Pitt? Pakiulit. Let's Eat. Let's Eat. Yan, 198 Monumento. 198 Monumento. Mamaya, 198 Monumento sa Mecalocan. Let's Eat Restaurant with your world-class comedian, third world nga lang, si Herman Esco Salvador, a.k.a. Brad Pitt, ang future congressman ng All About Safety Party List. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Herman Aquino, bye-bye na po. Thank you. Have a nice weekend. Yes. You know so long. I love you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime. If you want me to, I will. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery.